Nakapagdala nga po mga idol si Victor Wembanyama ng kanyang back-to-back 40-point game sa panalo ng San Antonio Spurs laban sa Chicago Bulls at Golden State Warriors. Kaya pinatunayan nga nito na kaya pa rin talaga niya makapagtala ng malalaking puntos para sa kanilang team. Yes mga idol, karamihan sa mga fans at analyst kini-question ang kakayahan ni Wembanyama sa scoring since nag-a-average lamang nga ito ng 20 plus points per game. Kesyo dahil nga napakalayo ng average ni Wembanyama kumpara kina SGA at Luka Doncic, hindi nga daw nitong deserve na maging MVP. Mismong si Wemby na ang nagsabi sa interview kung eto nga daw ang tatanungin, siya nga daw talaga ang pinaka-deserving na manalo ng MVP award. Hindi lang naman nga daw puro opensa ng isang player ang dapat tignan para sa tawaging MVP, bagkus kailangan rin naman nilang konsiderahin ang depensa since eto rin naman ang 50% ng criteria sa pagiging best player. Sa madaling salita, mukhang desidido si Wembanyama na makuha ang MVP award ngayong taon. Samantala, sa kabilang banda, hindi nga naging maganda ang laro ng Lakers dahil na rin sa naging depensa ng OKC Thunder. Kitang-kita ngayon na full package ang defending champ na OKC. May perimeter offense, may inside scoring. Pero marami ang nakapansin na mukhang natawa si SJ sa naging laro ni Luka Doncic. Inaasahan niyang ang papalag ito dahil sa pagiging MVP caliber. Ngunit literal biglang nawala ang laro nito dahil sa kanilang depensa. Dahil na rin yan kung saan nagawa nilang i-shutdown si Luka bago ito ma-injury. Pero ang good news, nakakalakad nga ito ng siya lang at hindi kailangan ng tulong o wheelchair, meaning posibleng grade 1 strain lamang ang kanyang natamo at mawala siya ng 7 to 10 days. Pero marami ang nagalit ngayon matapos aminin ni Coach JJ Redick na pinilit nilang paglaruin si Luka Doncic ng 6 minutes sa second half, ngunit hindi na nga ito umabot pa at lumala pa ang injury ni Luka Doncic, which is marami nga ang nagalit. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa kabilang banda, simula nga po ng malampasan ni Bam Adebayo ang record ni Kobe Bryant nang makapagtala ito ng 83 points noong nakaraan laban sa Washington Wizards, tumaas nga ang expectation sa kanya ng mga analyst. Inaasahan na nga makakapagtala pa siya ng malalaking numero sa Miami Heat. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nga naulit pa ang naging performance na iyon ni Bam Adebayo since balik sa 20 points per game ang kanyang average. May pagkakataon na less than 20 ang kanyang nagagawa sa pag-struggle ng kanyang shooting. Kaya malinaw na hindi nga kaya pang ulitin ng Adebayo ang ganong klaseng performance dahil sa napaka-inconsistent na laruan nito. Isa pa laban sa pinakamahining team na Wizards, kaya niya itong gawin ng ganong kalaking puntos. Hindi rin naman yun magagawa laban sa mga lihitimong contender since may ilang mga big man sa NBA na kaya siyang i-shutdown lalo sa ilalim ng basket. As of now, pasok pa rin sa play-in tournament ang team na ito, pero hindi natin may kakaila na marami ang nadismaya sa ginagawa ngayon ni Bam Adebayo.